Makaigan ngayong bagong taon, lahat naman tayo wish good health, no? At makaiwas sa sakit. Pero paano kung na-ospital ka at para makabayad, kailangan mo ba ng guarantee letter? Ayun nga, mainit na usapan ngayon yan dahil sa naging pahayag ni DOH Secretary Ted Herbosa na hindi na kailangan yan. Marami kasi sa mga kababayan natin, hindi daw ganyan ang nararanasan. At para linawin na yan ang ating tatalakayin dito sa Issue ng Bayan! Makasama po natin ngayong umaga, DOH Assistant Secretary Albert Domingo. Ase, good morning! Good morning, Igan, and good morning, Susan. Magandang umaga po sa lahat ng kapuso na nakikinig at nanonood. Unang-una, Asek, para sa kaalaman ng lahat, ano po ba ang guarantee letter? At para saan ba to? Kailangan ba to ng pasyente? Hindi po kailangan yan sa basic accommodation ng Department of Health. Igan, Susan, meron kasing konsepto ng garantiya dun sa ating batas sa Civil Code. Ang sinasabi, kapag may pinagkakautangan ang isang tao, yung iba pang tao na pwedeng gumarantiya sa kanya ay dapat magbayad kung hindi makakabayad yung taong may utang. Okay. Kumbaga, di ba may co-guarantor na pumipirma. co-guarantor, Doon nagsimula yung konsepto ng guarantee letter. Ang sinasabi namin sa DOH, kung ang budget naman ay nasa DOH, hospital rin naman namin, bakit namin i-issuean ng guarantee ang sarili namin? Yun. So, ang nag-issue ng guarantee letter, politiko. Yun po ang naging issue talaga dito. Ang pera ng DOH, ang gumagarantiya ay hindi taga DOH, Kundi yung mga politiko. At bawal na yan sa 2026. Aba, kasi nagagamit pang papogi din ng mga politiko yan eh. Yun na Diba? nga. So, Oo. eto na, diretso na natin. Pakilinaw yung statement ni Secretary Ted Herbosa. Eto sabi niya, Constituents are free to ask assistance from their elected officials. But do they need a guarantee letter from them to get assistance? No. They can go straight to the Department of Health, and we will help them if they need help. And if we have the funds, we will provide the funds if they are qualified to get the funds. Yun pong sinabi ni Secretary Ted kasi, hindi niya binabawalan ang iba-ibang tao mag-issue ng garantiya. Kasi pwede nga yun sa batas natin eh. Ang bawal po is yung may maglalabas ng garantiya na hindi naman niya pera yung gagamitin. So kung ang pambayad dito ay pera ng DOH, sa ospital ng DOH, dapat wala ng guarantee letter. At yun ang sinasabi namin na wala ng guarantee letter. Pero kung gusto po ni Kong, ni Sen, kung sino man sa kanila na galing sa kanilang sariling pondo, baka may budget sila, Doon sa pwede silang mag-issue. Pero hindi nila pwedeng sabihin na ito ay galing dun sa pondo ng DOH tulad ng MAIFIP, halimbawa. may pondo ba kayo? Meron po, 51 billion po yung MAIFIP, galing po yan sa ating Paano budget. ba, halimbawa, pupunta, ASEC? Sa ospital ba mismo pa pupunta pasyente o sa DOH? Sa ospital po. So isa pa yung... Government hospital? Yes, government hospital. Isa po yung binabago ho natin na dapat ang kaharap lang ng pasyente, isa lang ang isang medical social worker. Hindi politiko, hindi mismong DOH, mga lisensyadong profesional ho ito. Eh, di ba kung di naman pala, kung may pondo naman pala sa government hospital, ang DOH, Yes. bakit ka nga naman pupunta pa kay Kong para humingi ng guarantee letter, i-endorse ka rin naman sa government hospital? Yan po ang binabago natin, kaya nga natuwa kami nung lumabas dun sa Section 19 ng Republic Act 12314, yung pong batas natin sa General Appropriations Act, na mismong ang Senado na rin yung nagsabi, anti-EPAL provision, pinasok po nila yon sa kanila nanggaling yung salita, na hindi na talaga dapat dumadaan sa mga politiko para makuha tong budget na to. Kasi nandun na sa ospital eh. Pero ang usapan natin, government hospital, accredited ang DOH. Yes. Labas ang private dito. Opo. Yan. Labas po yung private. Maganda tanong yan na Igan. Yan nga. Meron pa rin mga kama, mga private na hindi sapat yung budget ng pasyente. Okay. Pag ganyan po, pwede silang kumuha ng GL. Pero ang GL, dapat kung sino yung nag-i-issue, siya yung magbabayad. Ito yung medyo Okay. So, pumunta siya sa congressman. Yes. Ikaw magbayad. Dapat si Kong po magbabayad kung si Kong yung mag-i-issue. Meron pong GL ang DOH. Meron po yan. Ito medyo nakakalito. Yung GL ng DOH, tignan nyo po yung papel kung ang letterhead ay selyo ng DOH, ang nakapirma ay opisyalis ng DOH. Hindi ho kami politiko, yun ho kasi budget namin. So kung kayo po ay nasa private hospital, di namin pag-aari ng gobyerno at kulang yung pambayad, yan po yung pwede nyong ilapit, hindi sa politiko, sa social worker ng ospital na makikipag-usap sa amin, tapos kami po yung mag-i-issue ng guarantee letter. Minsan nga po, ang pinag-aaralan ngayon, hindi na dapat dumadaan yung papel kasi doon nagkakaroon ng issue eh. Papel-papel. Dapat gawin nilang electronic. Yan ang pinag-aaralan. Dapat unahin natin baguhin yung kaisipan ng tao, ng publiko na pag public o government office hospital, hindi maganda kalidad.
Kaya napipilitan silang pumunta ng private. Private, oo. Eh dapat malaman nila na pati sa DOH accredited hospital Magaganda. o government hospital, maganda rin mga, di ba? Magaganda Yes. na, in fairness. Ha? Ang At dami baka ng government mas maliit hospital. pa ang bayarin. At baka zero billing pa. Tama, Igan. Zero balance billing po yan pag tayo ay nasa DOH hospital. At yung mga kama, aircon na ngayon. Yes. Noong unang panahon kasi, meron pa rin mga hospital pero konti niya lang sila na May hindi konting aircon. hindi pa naaayos. Oo. Pero in fairness, maraming tayong government hospital na maganda na rin naman. Yes. Oo. Usaping medical assistance pa rin tayo, ang DOH may tinatawag ding Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients Program na sa susunod na buwan daw, inaasahan ang Ano yan? implementation nito dahil may bagong guidelines na. Oo. So ano po itong, MyFIP. Yeah. Oo. Naging controversial to nung budget deliberation eh. Yes. Ano magiging pagbabago po rito? Yan pong MyFIP kasi, ang halaga po niya na 51 billion pesos para sa 2026. Wow. Diyan ho kami kumukuha ng pangtapal kung meron mang mga puwang dun sa pambayad. No? Yan yung pinagkukuhanan. Now, ano mga magabago ngayon? Ang pinakamalaking pagbabago yung Section 19 ng General Provisions ng ating Wala na EPAL. budget, yung anti-EPAL. Talagang medyo mahaba siya, pero ang sinasabi ng Section 19, hindi pwedeng lumugar, bawal, kunyari, hindi kasi kami nagbibigay ng cash para sa MyFIP. Bills lang to. Pero, yung assistance baga, na, marami kasi may mga lamesa, tapos sa lamesa may muka ni Kong, ni Sen, ni Gob, ni Mayor. Nakalagay ho, hindi ho kami nagsabi batas po nagsabi, bawal, Section 19. Pero kung may PhilHealth na ako, bakit may MyPIP pa? Ngayon ho kasi yung PhilHealth, kahit pinapataas natin yung level niya, hindi pa niya kayang abutin yung 100%. Sa buong mundo po, walang 100% na kayang sagutin ng insurance. Meron laging tinatawag na copay. copay. Ngayon, sa mga mahihirap, ayaw natin singilan ng copay. So, doon natin kinukuha doon sa Yung MyFIP. pampalagay doon, yung Hindi, pang-copay. sa ibang bansa, kaya nagpupunta yung mga Pilipino doon. Pag usapin ng kalusugan, pagdating sa ospital, wala sila talaga intindihin. Yan po yung Hindi ginagawa kagaya natin. dito, talagang alalahanin mo pa eh. Yes. Pipila ka palang papasok na ng emergency room. Pag na-admit ka na, gahanap ka pa ng kwarto. Tapos, ang dami mo alalahanin. Ilang araw kang nasa ospital, gusto mo lumabas na kahit ayaw kang palabasin dahil patong ng patong agad yung singil Yung sa'yo. bill mo habang... Yun ang kaiba sa ibang bansa. Ibang bansa, pag pumasok sa ospital, lumabas ka, wala ka nang aalalahanin. Oo. Igan and Susan, yun yung goals natin. Sabi nga ng mga Gen Z, yan ang goals natin ngayon. Kasi parang sa Inglaterra, sa United Kingdom, yun eh. Pagdating mo, wala kang iisipin. Hindi natin kaya kasi hindi tayo mayamang bansa sa lahat. Pero sinisimulan natin dun sa basic or ward accommodation. Kaya zero balance billing yun. Okay, Kasi ito. minsan, di ba, pasok sa ospital, paglabas mo, mas nagkasakit ka pa dahil sa Sa mahal. pag-alalahanin mo, baka Eto, may atake ka sa tanong. May tanong. May ilang netizens tayo na ang tanong tungkol sa guarantee letter ASEC. Ang tanong yung ano, ano daw, paano yung, pwede bang pambili ng gamot yung guarantee letter ASEC? Opo, meron po tayong mga guarantee letter na ginagamit para sa outpatient medicines. Pero actually, Susan, magbabago na rin po yan. Kasi si PhilHealth, meron siya nung PhilHealth Yakap tsaka PhilHealth Gamot. Na lahat ho tayong mga Pilipino Yung ay 20,000 pwede, ba? 20,000 per year yung sa gamot. Pero Susan, hindi lang 20,000. Yung 20,000, yun yung sa expanded. Oo nga. Meron pang Yakap na 21 na gamot, may mga kasamang maintenance. Iba pa yun dun sa 20,000. Magparehistro po kayo sa pinakamalapit na Yakap provider para Lahat ba ng magamit PhilHealth po. member yan? Yes, at Okay. lahat ng Pilipino ay PhilHealth member. Di ba pwedeng DOH na lang lumapit sa tao? Kasi lumapit kayo, magparehistro kayo. Parang yung iba hindi alam di ba? Maganda tanong yung Igan. Ang dahilan kung bakit ay inaalok at pinapalapit yung mga tao kasi po, pag nagrehistro kayo sa isang yakap provider, siya na yung mag-aalaga sa inyo sa buong taon. So, sabi sa batas, kailangan piliin nyo ano bang gusto nyo, mas malapit sa bahay, mas malapit sa trabaho, mas malapit sa paaralan ng inyong chikiting, nasa inyo po ang choice. Pili na tayo kung anong gusto natin. no? Ito naman, tanong ni Jello Giharo. May standard turnaround time raw ba ang mga ospital sa pag-post ng guarantee letter sa billing account? Ay, Ano yun? Hindi ko masasagot ang diretso yan kasi yan ay depende dun sa accounting ng ospital. Kung digital yung ospital, mabilis, dapat mabilis yan. Pero yung iba kasi mano-mano pa kaya tumatagal. Oh, Kaya ayan. dito sa Pilipinas, bawal magkasakit. Mahirap magkasakit, actually. Gastos, Mahirap no? magkasakit. Oo, sa Kailangan yung, gaya yung sinasabi ni Asek, dapat maramdaman talaga ng publiko yung mga pagbabagong yan. 51 billion. Yes. Budget ba? Laki-laki Sapat mo. siguro For na. 2026 lang yan, ha? For 2026 po yan. Laki yan. Oo. Ay maraming salamat, DOH Asek Albert Domingo. Sana nalinawan po tayo sa usapin ng GL, guarantee letter. Magbabalik po unang hirit. Hindi na pupunta kay Kong. Hindi na. Thank you po.
Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.